Magandang araw mga ka-farmilya. Ngayon naman, i-update ko kayo dun sa aking mga compost na ginawa dati. So tara, simulan na natin. Itong mga sako na to, ito ay 2 months nang mahigit. Halos pwede na silang gamitin. Lupa na sila yung iba nila. Pwede na silang gamitin. Kailangan mo lang salain. Pero may iba pang part na hindi pa. Kasi ang ginagawa ko, every time na magwawalis ako, inilalagay ko sa kanila. So bago ng bago yung nasa ibabaw nila. So ayun. Ang palatandaan na nag-uumpisa na, nagsisimula na yung composting, yung decomposition, kapag nagsishrink down na yung ating sako. Kasi itong mga ito, puno ito dati. Pinaglalagay ko sa kanila, apaw talaga sila, talaga sila sa sako, punong-puno. Tapos, habang lumilipas yung araw, lumiliit sila. At kapag ready na sila, makikita mo halos 10% na lang yung natitira dun sa size ng unang mong inilagay, nung unang araw na inilagyan mo sila. So 80 to 90% yung nababawas sa kanila. Sa ganung paraan, kapag nandun na sa stage na yon, masyadong maingay yung sasakyan na daan. Pag nandun na sa stage na yon, yun yung palatandaan na may makukuha ka ng compost, ready to use soil dun sa loob ng sako. So ayun. So i-check natin ngayon ulit. Kung hindi nyo pa napapanood, meron akong video tungkol dun sa pagko-compost, yung easiest way at low maintenance, yung set and forget na pagko-compost natin. Napaka-effective nito para dun sa mga masyadong busy. So kailangan mo lang isako yung mga winawalis mo, mga dahon. So yun, basta na ilalagay ko sa description yung link kung hindi nyo pa napapanood. So ito. Ito, winalis ko lang to kahapon kaya ganito. Pero yung nasa ilalim niya, yun, makikita nyo yung lupa. Halos pabulok na. Ito mga papel, mga browns. Okay. Napansin ko dun sa aking compost, may mga salip na African nightcrawler o mga bulate yung dumami sa aking compost. Napansin kong may mga ibang uod. Dito sa amin, ito yung tinatawag na uok o sa English yung coconut worm. So, papakita ko lang sa inyo. Yun o. Napansin ko ang daming ganito. So ang tanong, maganda ba ito sa compost o nakakasama? Ayun halos lupa na, mayayabong lupa na
sako natin, bubuksan natin. Ito mga 3 months na to. Ayan, i-video nga. Ang dami ano. Uod. Ito naman yung patatlong sako. Papansin natin, may mga bagong hindi pa nadidecay. Kasi kalalagay ko lang nitong iba. Tuwing magwawalis kasi ako, nilalagyan ko. Ang laki. Lalaki oh. Mahabol. Lagi mo doon, habol kita. Rico. Napansin ko halos lahat ng sako na meron ako may mga ganito. Sa halip na bulate, ito yung dumami at napakabilis din nilang dumami. So ang tanong ngayon, nakakabuti ba ito sa ating compost o nakakasama? Base sa aking experience, hindi naman ako expert. Ayon lang sa aking experience. Yung mga sako na maraming ganito, maraming uok o coconut worms, sila yung napakabilis ng decomposition. Lalo na yung mga sako na maraming browns o mga sako na maraming sanga ng kahoy na matagal dapat ma-decompose. Nung magkaroon sila nito, ang bilis mabulok kahit yung mga kahoy na matitigas. So napapabilis nila kasi siguro ito yung kumakain sa mga kahoy at mga browns natin. Paborito nila yung mga browns, yung mga papel. O kapag maraming papel at karton, ang bilis mag-reproduce nila kaysa dun sa puro tuyong dahon lang. Mas gusto rin nila yung palaging may moist yung ating compost. Mas mabilis siguro silang makapagparami kapag ganun kaysa dun sa tuyong tuyo. So talagang halaga din talaga na mapanatili nating may moist ang ating compost. Ito yung sa ibang lugar kinakain. Pero dito sa amin hindi sanay na kinakain tong ganito. Hindi ko kaya. Sa inyo, ano tawag sa inyong lugar sa ganitong uod? Pwede nyo i-comment down sa ating comment section. At baka may i-share din kayo kung mga benefits nito, negative and positive effects sa ating compost o sa ating paghahalaman. So yun. Ready to use na sila halos. Sasalain mo na lang para mapili mo yung mga pino, yung mga maliliit. Pero napakaganda ng lupa o buhaghag na buhaghag. At napakarami rin nila.
natapos na naman tayo sa isa na naman nating video. Sana ay marami kayong natutunan. At kung meron kayong mga tanong, huwag kayong mahiyang mag-leave ng comment sa baba. At susubukan nating sagutin. Or mga suggestions, pwede rin. At subukan nating gawing content next video natin. So, yun, huwag kalimutang mag-subscribe at like sa ating video. Salamat!